Palang hapon sa ating lahat mga kapatid. Muli parapan mo natin ang ating Panginoon sa mga sandali ito. At muli tayo muna ilalapit sa ating Panginoon. Tayo muna itutulog at mananambahan sa kanyang napakadakilang pangalan. No? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen, Lord. Muli, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, Lord, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord God, sa buhay na ito, Lord God, na patuloy mong pinapahiram sa bawat isa sa amin. At maraming salamat, Lord, sa tahanang ito, sa may-ari ng tahanang ito, Lord God, na patuloy na nagagamit namin sa mga sumandaling ito, Lord God. Patuloy na pagpalain ng buhay, Lord God, ng aming kapatid, Sister Queenie, Panginoon, sa buo ng kanyang mga pamilya, Lord God. At muli, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakaasala sa iyo, lihim man o lantad, nakasakit man kami sa aming kapwa, sa isip, sa ita, sa gawa, Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa inyo. Panginoon, hayaan mong sa mga sumandaling ito, Lord God, patuloy kaming manambahan sa iyong napakadakilang pangalan, Lord. At muli, Lord, tunay ngang wala kaming ibang mga sandalan kundi ikaw lamang, Panginoon. At tunay ngang sa iyo lamang kami magtitiwala sa anumang sitwasyon o anumang gano'ng kahirap, Lord God, ang mga pagsubok namin dinadaanan, Panginoon. Alam namin na kaya namin itong nampasan basta't kasama ka namin, Panginoon. Lord, hayaan mong sa mga sumandaling ito, Lord God, patuloy kaming umawit sa iyong napakadakilang pangalan at sa iyo lamang kami magtitiwala, Panginoon. Ako'y magtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo, ang salita mo ang tanging sandigan ko. Minsan pa, ako'y magtitiwala sa iyo, Panginoon. Ako'y magtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo, salita mo, Panginoon. Salita mo ay tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y magtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Yes, hallelujah. Ako'y magtitiwala sa iyo, ang salita mo ay tanging sandigan ko. Ang salita mo ang tanging sandigan ko. Tunay nga, Panginoon, ang salita mo lamang ang aming sandigan. Lord, hayaan mong sa mga sumandaling ito, Panginoon, patuloy na makipaspasan, Lord God, ang aming kapatid na iyong gagamitin sa mga sumandaling ito.
Lord God, patuloy mo siyang itago sa iyong malabay na pakpak, Panginoon. Patuloy na pakasaluhan ng iyong kapanalang dugo ang kanyang mga labi. At tanging salita mo lamang ang aming marinig at makita sa kanya, Panginoon. Lord, hayaan mo sa mga sumandaling ito, Panginoon, magbigay kami daan, Lord God, sa iyong napakadakilang salita, Lord God. Kami makikinig sa mga sumandaling ito, Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa langit at lupa, patuloy, Panginoon, Lord, na nanyayahan namin ng iyong banal na Espiritu. Samahan mo kami sa hapong ito, Lord God. Ang salita mo'y, Panginoon, ay naway manatili, Panginoon, sa puso, sa pandinig ng aking mga kapatid nito. Maging daan to, Panginoon, upang magamit namin to sa aming pang-araw-araw na buhay. Ang salita mo, O Diyos, maging gabay din namin, Panginoon, sa pagkikitungo namin sa aming kapwa. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na magkari, Panginoon, sa aming pong puso at isipan. Lord, hayaan mo, Panginoon, na gamitin mo iyong panglingkod, Lord, sa inyong pong kaparaanan, sa iyong kalooban. At Lord, tulungan mo ko lagi na patuloy na magpakumbaba. Patuloy, Panginoon, na ang maitaas naman ay iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa tahanan ito na nagbubukas ng pintuan niya para sa iyo, Panginoon. Inaalay ang oras, Panginoon, upang ikaw ay parangalan. Hayaan mong marinig mo ang kanyang mga kahilingan. Dinggin mo, O Diyos, ang kanyang mga hinaing sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo, mga kapatid ko narito ngayon na umaasa, O Diyos, Lord, na sa araw na ito, ipagkaloob mo sa kanilang katagumpayan. Lord, manidalangin namin ang bawat karamdaman ay pagalingin mo. Ang bawat pinansyal na kawalan namin, ikaw magpuno. At patuloy mong ibuhos ang masagana mong biyaya sa bawat isa. Pagpalain mo nga, Panginoon, kami at samahan mo kami hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawain ito. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan mo, Jesus, namin, Panginoon, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Para natin ang Diyos. Handa na ba kayo makinig ng mabuting balita natin, Panginoon? So tayo po, tatalakayin po natin ngayon at ang ating pangninilayan. Ang gospel po sa linggong ito mula po sa Matthew 18, verse 15 to 20. Ito po. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng saliringan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanahuli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi pa siya makinig sa iglesia, itinurin mo siyang hentiro o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, ano bang ipagbawal ninyo sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. At ano bang ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipapahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa, ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin,
ipagkakaloob ito sa inyo ng aking namang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nakakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Sige, pwede na ba tayong umupo? Kumusta po kayo? At napaka-swerte natin at napaka-bless natin sa araw nito. Meron tayong mga kasama. No? At alam ko na ito ang ginawa ng Diyos upang tayo makapakinig ng kanyang salita. Sabi niya, ano man ang gagawin mo sa harapan ng ating Panginoon, hindi mo naliligid sa kanya yun. At sigurado pong mayroong gantimpala yun. Amen? Palakpakan natin ang mga kapatid. So, thank God, Mr. Pini, nakarating ako rito sa inyo. Matagal din ng panahon. Muna nung, iwan ko, kayo nang dumating si Brother Lito, mula noon ay hindi na rin ako nakapagpag dito. So, thank God, nakabalik pa tayo. No? So, ito pong gospel natin ay aming po napagnilayan kanina. Amen? Napagnilayan namin sa office at ano po nga rito yung guidelines. Ito yung guidelines ni Jesus kung paano tayo mag-ipag-deal sa mga taong nagkasala sa atin. May alam ba kayong mga tao na nagkasala sa inyo? Amen. Mayroon. Ano? Pamaya po kasi ang style po natin ngayon ay hindi po preaching, kundi tayo po ay mag-Bible sharing. Kung napakinggan po ninyo yung yung gospel natin, pag-uusapan po natin tayo, lahat po tayo ay kasali. Ano? Kung ano yung pag-unawa natin patungkol dito. Sabi nga ito ay guideline ng ating Panginoon kung paano tayo mag-ipag-deal sa mga taong nagkasala sa atin. Ito naman ay pinapakita na ito po ay hindi ibig sabihin na para lang sa mga Kristiyano, para sa mga unbelievers, para sa mga nagkasala sa atin, kundi ito ay para sa mga tao na napakahirap niyang unawain ang kalalagayan ng kanyang buhay. Amen? Na kahit anong pag-iusap natin sa kanya, meron tayong mga kapatid na ganito kahit sa ating pamilya, di ba? Kinakausap mo na ng matino, hindi kanya pinapakinggan ng tama. Amen? Meron bang ganon sa mga bahay natin? Ano? Kahit anong pag-iusap natin, ang kanyang katugunan ay malayo sa gusto natin, kaya kapayapaan ang gusto natin, kahinahunan, pero sa kanya ay kabaksikan. Ang gusto niya yung sarili niyang kalooban ang siyang masunod. Alam na nga niyang hindi ito tama, pero ito pa rin ang pinipilit niya. Pero napakabuti ng ating Panginoon sa gitna ng mga ganitong pagkakataon na mayroong hindi nakikinig, lalo sa ating kapatid, barangay Tanad, meron silang hinuhuli, meron silang inaaresto. Naroon na nga nagkasala, andun pa rin yung katigasan ng kanyang loob, yung nagkasala. Siya lang ngayong gumawa ng masama, siya pa yung matapang. So, ibig sabihin dito ang ating Panginoon na sa gitna ng kahit tayo ay nagiging matigas ang ating kalooban, gumagawa ang kaparanan ng ating Panginoon para lumambot ang ating puso. Para tayo ay magkaroon ng pasensya sa mga taong nagkakasala sa atin. At ang turo ng Panginoon ay mahalin mo ang iyong kapwa, di ba? Kahit nakapit, kahit na ito'y kaaway mo, andun pa rin yung kahilingan ng Panginoon na ito'y ibigin natin. Pagkat dumating ang Diyos sa ating buhay, pag-ibig ang kanyang alay sa atin. Ito yung dahilan kaya narito ang ating Panginoon. No? So, ito nga ay hindi lisensya ang salita ng Panginoon ito para atakihin ang mga taong makasalanan. Kundi ang gustong ipakita ng Panginoon dito, kung paano natin napagtatagumpayan na mapanauli natin ang dating pagsasamahan natin ng ating kaaway. Siyempre, lahat ng naging kaaway natin ay dating kaibigan natin. Mayroong ang kasabihan ang pinaka-mabigat mong kaaway yung matalik mong kaibigan. Totoo ba yun? Tingnan nyo, best friends, best enemies, sabi nga, Kaya nga, kapag mayroon tayong mga taong katulad dito na medyo hindi tayo nagkakaintindihan, naroon po yung mahabang pasensya. Kasi kung wala kang pasensya, yung bitin mong magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa ay hindi mangyari pagkat ang
isipan ninyong dalawa ay parehas kayo nagmamataas, di ba? So, una sa lahat, dapat makita natin dito yung pong kababaan ng loob upang sa ganon ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Ano? Kasi pagka nagkaroon tayo ng kapayapaan sa ating pagkikipagkasundo, ano? Kaya nga dinadala ang mga tao doon sa barangay hall, dinadala sa munisipyo para magkaroon ng kapayapaan. Ito rin ang nais ng Diyos sa ating buhay na kaya niya sinabi rito na kung magkasala ang kapatid mo, puntahan mo ito. At ikaw pa na biktima, ikaw pa ang hihingi ng kapatawaran. Bakit? Kasi nga, walang nagmamataas na kaya niyang magpakumbaba. Kung ikaw ang kaya niyang magpakumbaba, gagawin mo ito alang-alang sa pag-ibig mo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin rin Diyos. So, dito nga, no, kadalasan kasi sa buhay natin, if someone nakagawa sa atin ng wrong, masama, binabalik natin to masama din. Imbes na pakitaan natin ng mabuti, sabi nga, mayroon akong, di ko lang malala kung saan yun sa Bible, sa kung ano man yung ginawa mo, maging kahihiyan ng pinagagawa mo ng mabuti, di ba? Kahit na ginawang ka na masama, regaluhan mo daw. At sa mga pagbibigay mo ng ganito, malaala niya na napakabuti mo pala. Amen? Mayroon mga tao niya akala tingin nila sa atin masasama tayo. Subalit, yung loob natin, hindi nila nababasa yan. Marami kasi nakikita niyo yung panlabas nyo, pero sa kaloob-looban, ay wala pong nakakapatid nito. Amen? So, kadalasan na nangyari sa buhay natin kapag nagawan tayo ng masama, imbes na makikasundo tayo, nagre-revenge tayo, gumaganti tayo. No? So, ang gusto ng Diyos, kapag may nagkasala sa iyo, ikaw man yung apektado, ikaw na ang gumawa ng pagkakasundo. Ito ngayong initiative, ikaw na yung uuna na lumapit upang magkaroon kayo ng reconciliation. Amen. So, may babahagi ko sa aking buhay bilang dumating din sa punto na ako'y nagkasala. At alam naman ninyo yung patuto ko sa buhay ko, tunay na nagkasala ako sa magulang ko. Biro mo yung magsuntugan mo yung mag-ama. Hindi mo ginagalang. Andun yung siya yung napapahiya sa kalalagayan ko. Siyempre, biro mo yung magugulat yung mga dyan sa tawagin ng pangalan niya. Kilalang kilala siya. Yung pala, ako yung nagkakasala. At hindi ko nagawang humingi. Yun yung pinakamabigat na naalala ko ngayon sa gospel na ito. Yung hindi ko malang na-sorry sa buhay, nung buhay pang tatay ko ng pa-sorry. Dinalay kita sa kahiyan. Pero sabi nga, siguro ang aking tatay, dahil napakabait naman niya siguro, siya na yung nagpatawad sa akin. Kaya makikita natin na yung paghihingi ng kapatawaran ay napakabigat. Lalo na kung alam mo na wala kang kasalanan. Alam mong nasa tama ka. Pero ang sabi nga nito, ikaw na ang humingi ng tawad. Napakabigat na gawin to ng isang tao. Pero kung isa kang Kristiyano na mananampalataya sa Panginoon, hindi mabigat ito para sa iyo. Amen? Kasi pagka ginawa natin itong mabigat sa ating buhay, para din natin hindi pinapakinggan ng Diyos. Ito po kasi yung kahilingan ng Panginoon sa atin. Yung obedience natin sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos na tayo ibigin natin kahit ang ating kaaway. Pag hindi natin nagawang nagpatawad, parang hindi natin nagawang tinanggap ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, gusto ko po pangunahin natin Brother Jay sa kanya pong share patungkol po sa ating gospel ngayon. Brother Jay. Tayo pong lahat kasali na ano po yung naintindihan niya. Bali, yun din po isa sa itinuturo sa atin ng Panginoon. There are times na hindi man tayo talaga yung unang-unang nag-offend. Pero sabi ng Panginoon, makipagkasundo tayo. But there are times na kahit ikaw na nakikipagkasundo, ayaw pa rin ng tao. Kaya sabi niya siguro magandang gawin, kumuha ka ng kasama
mag-advise kung anong pwede niyong gawin para magkasundo. However, kung hindi pa rin talaga, na hindi pa rin pagkasunduan, maghanap pa rin kayo ng tao. Mas mas nakakaangat or mas nakakaunawa sa kalagayan ninyo upang sa gayon ay mapagkasunduan ang isang bagay na hindi mapagkasunduan o magkaroon ng reconciliation. Kung ayaw pa rin talaga, isa nga sa probably na pwedeng gawin ay talagang idulog din sa Panginoon upang sa gayon man yung pwedeng sabihin natin, kasi para sa Panginoon gaano man katigas ang puso ng tao, pwede pa rin namang baguhin. Amen. Katulad nung kay Brother Jun, gaano man katigas yung naging puso niya laban doon sa kanyang ama, walang nakakatakas kay Lord. Kaya isa sa pinakamagandang gawin natin ay hindi man natin makuha sa ating mga salita, ngunit makuha siguro natin sa ating panalangin ng may pagpapakumbara sa Panginoon. Ayun lang po. Ako naman po, yung nangyari sa aming mag-ina, kasi madalas nagtatalo kami dahil nga sa gawa niyang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero sa bandang huli, siya rin ang humingi ng sorry sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na kahit ganoon siya, na nakakagawa siya ng hindi na kalugod-lugod sa Diyos, humingi siya ng sorry kaagad sa akin. At hindi ko naman, tao lang naman ako na hindi pwedeng hindi magpatawad sa kanya. Yun na lang po. Ay, sorry. Hallelujah. Sharing ko naman tungkol sa barangay. Bilang chief tanod. Ang dami namin pagsubok. Ewan ko po, si Lord, galit ka sa akin o galit ka sa kasamahan ko. Kasi ang dami pagsubok na nakaraan. Tiro mo, kasamahan kong tanod kinuha ni Lord. Ano kayo kasalanan ko doon? Kasi nilibing namin, pinasok sa... doon pala si tanod, namatay agad. Lord, ano ba kasalanan namin doon? Kasi chief tanod ako, yung tanod ko, kinuha mo. Makasalanan ba siya o ako makasalanan? Hindi ko maintindihan. Wala po. Wala po kasalanan. Yun ay, sabi nga, ang bawat isa ay tinakda, sabi nga, kahit na gaano kaganda ang kalalagayan mo ngayon, pag yung dagdag oras mo iyon na, talaga pong kukunin ka na ni Lord. Bilang tanod naman, meron kaming 3 tanod. May A, may B, may C. Tigli 5, A, 5, yung B, 5, yung C, 5 rin. Yung isang tanod, sa gabi duty sila. Ang tawag sa kanila, puro away. Yung team B naman, puro perfect. Yung team C naman, puro kurakot. Lord, bakit gano'n ang pagsubok? So, galit sa amin si Kapitan. Kasi tanod, lahat may kasalanan sa barangay, puro tanod. Kasi nung nakaraan, lahat na nawawala, kasalanan ng tanod. Kami mga bagong tanod, kasalanan naman ang tanod yung nangyayari sa barangay. Kasi nga, maraming nakaw dyan. Mas walang nahuli ang tanod. Siguro mas magaling yung nakaw sa tanod. Siguro po, para po naging maganda yung pagtingin sa inyong mga tanod. May-equip tayo dun sa, sabi nga, yung presence ng Lord sa buhay natin. Kasi, sabi nga, kahit na yung kalinisan ng puso nyo, ginagawa nyo yung tungkulin nyo mabuti. Pero yung kapwa nyo, hindi takot sa Panginoon, nadadamay kayo sa ginagawa niya. Ito yung masamang ginagawa niya, pati kayo, nadadamay. Kaya nga dapat sila, makasama natin sila na mabigyan sila ng salita ng Diyos. Ay, ganun pala. Kung nadadamay pala ako, ibig sabihin si Lord malayo sa akin. Hindi naman po. Sabi nga, andun man yung kasama ka dun sa mga napagbibintangan, hinihiwalay ka naman na Diyos, alam naman ng Diyos na ikaw ay malinis. Kaya nga sabi ko, mas maganda na lang dyan ka. Kasi kahit man meron silang kasal, hindi ka rin kabigatan ng parusa ng Panginoon dahil merong isa na nagtitiwala sa Panginoon. Okay. Pero gusto ko sana talaga tanong. Gusto ko yung mga tanong kasi para makahuli sila. Gusto ko yung tanong, baka luko-luko. Para pag nahuli sila yung luko-luko, tapos mahuli, siyempre nahuli yung luko-luko, tapos yung tanong na luko-luko, magbabago na rin siguro kasi nakahuli siya ng luko-luko eh. Kasi pag hindi ka luko-luko, mabait ka, wala ka mahuli.
bilang tanod. Kasi pabayaan mo sila eh, mabait ka eh. Pabayaan mo sila magkagulo-gulo dyan, o magbartek-bartek, kasi mabait ka. Pero mas maganda siguro yung sasamahan mo rin sila para mahuli kami lahat. Sabi nga doon yan aanin pang batas kung ang batas naman ay hindi pinapatupad. Papakita nung ang kabaitan ay iba dun sa pagpapatupad. O mabait ka, pero kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan ng iyong lugar, gusto mong magkaroon makamtan, yung pong kagustuhan na isang maganda kayong mapamayanan na kung saan matirahan na mayroong tinatawag na safety, peacefully, ipatupad yung batas na kung nakikilingan. Walang, kahit sabi nga, hindi lahat ng mga nanungkulan, hindi lahat ng mga tanod ay loko-loko, masamang tapon, hindi mayroon silang tapang sa pagpapatupad ng batas. Okay. Tapos bilang tanod naman, di ba, doon sa ibang resikta kasi, pag tanod ka o pag-awad ka, bawal sa kanila. Siguro yung siguro ang galit sa akin ni Lord kasi pumasok ako sa politika, parang politika to. So galit siya sa akin. So binibigyan ako maraming pagsubok. So paano ko ito hihingi kay Panginoon ng paano ko makapagbabago para sa Kanya? Diba, dalangin po natin sa Diyos, manalangin kayo sa Panginoon na ganito po yung panalangin nyo. O Diyos, inilagay mo ako sa sitwasyong ganito, binigyan mo ako ng gampaling ko sa barangay ko, tulungan mo ako sa dapat kong gawin, at ilayo mo ako sa gawa ng masama upang magawa ko ng tama ang aking tungkulin. Hindi ilalapit para mahuli yung mga... Itong panalangin natin, pagka ito pong panalangin natin, ang Diyos ang gagawa para paano natin mahuli ang lahat ng gumagawa ng masamang ito. Ang Diyos ang magpapatnubay sa iyo, gagabayan kayo ng Diyos, ibibigay niya sa inyo yung katuruan o yung discerning spirit nyo para makita nyo kung saan ang mga loko-lokong nito, makita nyo sila ng ahit na magkasulubong. Parang pagpaparamdam ng Diyos sa iyo na ang taong ito hindi gumagawa ng tama, yung para bang binibigyan ka ng idea ng ating Panginoon. Kasi dyan naman yung mga polis, maghuli sa mga malalayo sa ano. Okay lang. So, salamat po sa kanyang paunawa. Siguro si Lord bigyan din ako ng pag-asa. Amen. Hallelujah. Kaya nga, siguro, kasi totoo lang, brother, ang tatawagin ko sana, si Sister Rose, yung nagkukuha ng mga basura. Oh. Pero bakit dimiretso ako dun sa barangay hall? Ewan ko, basta tatawagin ko kasi nakasarado, nakapanlak yung bahay ni Rose. Nag-aayos po ng mga basura. Sabi ko, subukan ko kasi maraming tao sa barangay hall. Alam niyo po ba, meron kaparaanan ng Diyos na hindi kaya paliwanag ng tao. Amen. Kasi po ang Diyos po ang tumatawag sa tao. Hindi po ako, hindi man kahit sino man. Ginagamit lang po kami instrumento, pero ang Diyos po ang tumatawag. Di po ba sabi ninyo, El Shaddai na po kayo sa Manila noon, nag-talk po kayo dito noon. Siguro po may panahon na, may oras na po para maglingkod kayo sa Kanya. Tama. Nag-Il Shaddai ako, Il Shaddai, charismatic, compose for Christ. Siguro mga ilang taon ako sa 5 years. Ang kaso, nag-compose for Christ kami ni Mrs. Luz sa Camp Nangwa. After graduation, kinuha naman ni Lord si Mrs. So, nawala na naman ako sa El Shaddai, parang mag-line na ako. Hanggang ngayon, line do. Kaya nga po siguro po, kasi po ang Diyos po talaga ang tumatawag sa tao. Siya po ang humihipo sa mga tao. Kasi nga po gusto niya po kayo makasama sa ubasan niya. Kasi po hindi naman po ito ang totoo nating tahanan eh. Hindi po ito ang totoong tahanan natin. Ang totoong tahanan natin ay sa Kanya. Sa Kanya po tayo magsusulit. Lahat ng nasabi niyo na mga problema kayo sa mga kasamahan ninyo. Hindi man po sila mahuli din sa lupa, pero magsusulit po sila. Maniwala po kayo, magsusulit po sila sa Diyos. Dahil wala pong nahihim na hindi batid ng Diyos. Lahat po, alam po ng Diyos ang lahat ng mga nasa puso ng isipan na alam po sila, magsusulit po sila. Kaya wag po kayo mag-alala kasi po, Diyos po ang bahala sa lahat. Okay, madami na anak ko ngayon kasi si Mrs. ko noon, nag-household, nagpagaganito, pakain. Monthly, tapos nawala na, basta nawala. Andito ulit ako sa pagsubok. Parang ganon. Salamat po, madam. Si Mrs. niyo po ay nauna. Kung na kay Lord siya, pag kayo po ay naging tapat naman kay Lord, makikita ulit kayo forever na yun. Sabi nga, ang bawat pagsubok sa ating buhay, kaparanan ng Diyos nito para masukat niya kung gaano kalalim yung ating pananalig, pagtitiwala,
Kaya nga sabi, pag kami pagsubok na dumating sa ating buhay, magpasalamat ka sa ating Panginoon. Kasi kung wala kang pagsubok sa buhay, hindi mo maalalang na mayroon Diyos. Hindi kasi ang pagsubok kasi kung minsan maalon malaki eh. Tapos pag yung pagsubok, di ba, alon malaki yan. Nadadami kami. Kaya mo, Brad, mula po ngayon, Hindi na makalagpas kasi naalod ka na eh. lagi po namin sama-samang ipanalangin kasi sabi niya rito, pakinggan po niyo yung verse nito. Ano sabi niya? Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nakakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Tayo po more than 3 tayo ngayon. If you pray together, na ipagkakaloob niya na ang pagkakaroon ng pagbabago sa mga kasama mo na hindi na kayo madadamay, meron kayong oneness, meron kayong isang diwa sa gampanin ninyo, makakamtan ninyo yung kahilingan ninyong masugpo nyo ang kriminalidad dito, makamit ninyo yung kapayapaan, at makakaroon po yung sabi nilang kapag kasi mayroong kapayapaan, mayroong pong katiwasayan, maganda po ang kalalagayan ng barangay. Ito po yung magiging, ang ekonomiya, ang mga negosyo ay walang panganib. Marami pong narito sa Mirador na magninegosyo, magtindahan, grocery, dahil alam nila na tahimik po ang lugar ninyo. So, ito po ay sama-sama namin panalangin, tayong lahat. Itutulog natin ito sa ating Panginoon upang makamtan natin ang inyo pong bitiin. Amen po ba? Salamat sa ating Panginoon. At minsan pa, ito pong salita ng Diyos ating napagninayang ngayon is sabi nga, ang great commandment ng ating Panginoon is love. Di ba? Pag-ibig. So, dahil dito pinapakita na kung may pag-ibig sa iyong puso, laging mayroong kapayapaan. Ayaw mo ng kaguluhan. Dahil ayaw mo ng kaguluhan, laging hinahanap ng iyong puso ay ang pakikipagkasundo. Ang sino mang tao na ayaw niya ang makikipagkasundo, malayo sa ating Panginoon. At nawa, ito ang maunawaan natin dahil mayroong sinabi ang ating Panginoon dito na napakabigat. Ang sabi niya dito, at kung hindi pa siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Ibig sabihin to, kapag hindi ka nakinig, para ka bang malayo sa Panginoon. Pero ang sabi ng Diyos, walang taong hindi niya ginusto na magkaroon ng pagkikipagkasundo sa Kanya. Sabi nga yung isang tuba, di ba? Nawala. Hinanap niya, iniwan niya yung 99, hinanap yung isa. So ayaw ng Diyos na mayroong mawalay sa atin. Ang gusto ng Diyos, patuloy tayong kaisa sa Kanya. Amen? Sige tayo na po ito ngayon manalangin. Father God, maraming salamat muli sa abong ito, Lord. Lord, kung paano kami nag-nimit yung magipagkasundo sa iyo, sa aming kapwa. Dito naman, Panginoon, nagkakaroon kami minsan ng kahinaan na gawin ito. Pero Lord, masagana ang iyong habag. Masagana ang inyong pangunawa, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas na magawa namin ang pagpapatawad sa aming kapwa, bagamat wala kaming kasalanan. Hayaan mong magawa namin ito na mayroong katapatan sa aming puso at mapagtagumpayan lang namin ito, Panginoon, kung sasamahan mo kami patnubayan. Kaya ngayon pa lang, O Diyos, pagtagumpayin mo kami sa hangarin naming ang kapayapaan ay maghari sa aming mga tahanan, sa komunidad kung saan kami, sa ministry kung saan kami naruroon ngayon. Father God, we ask you to continuously bless us, O God, and may we experience, O Lord, your goodness, Lord, through, O Lord, the answer, O Lord, of all this prayer. Kaya nga, Panginoon, salamat sa iyo, Panginoon, sa hapong ito, Lord. Pagpalay mong buhay ni Sister Queenie, kanyang mga anak niya na sa ibang bansa ngayon. Patuloy na padaluyan mo sa tahanan ito, Panginoon, ang iyong pong pagpapalad, biyaya, karunungan at katalinuhan sa kanyang mga anak.
Lord, sa amin pong barangay tanod na kasama ito ang hepe. I-bless mong kanyang buhay bilang hepe, Panginoon. The chief, O Lord God, of this barangay. Father God, bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan. Puso, Panginoon, na makapangunawa sa mga tao. At Lord, hayaan mong tulungan mo siyang masugpo niya ang kriminalidad sa dakong ito, Lord God. Kaya din, Panginoon, ang aming kanya pong kasama. Father God, I pray that you will bless him, O Lord, ang kanyang buong pamilya. Lord, mga kapatid namin narito ngayon. Lord, ang mga imposibleng bagay na nagagawa mo sa isang iglat mata naman. Wala pong imposible sa iyo, Lord God. You can do all things, O Lord. But Lord, naniniwala kami mapangyari ito. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos, O Lord God, na patuloy na nangangako sa amin, Panginoon, na huwag kami mag-alala, huwag kami matakot, basta maniwala lang kami, Panginoon. Lord, hindi man namin nakikita ang iyong mukha. Ang nangyayari sa buhay namin ay pinapakita mo. Tunay ka, buhay ka, at nariyan ka. Salamat sa iyo, O Diyos, sa hapong ito, Lord. Salamat sa iyong banal na salita. Salamat sa iyong patnubay, Panginoon. Naway ang mayroon pong karamdaman sa oras na ito'y pagalingin mo. Lord, ang wala pong nakukulat po, Panginoon, ng pinansyal, Lord. Ibuhos mong iyong masaganang biyaya, Lord God. Punuin mo, Panginoon, ang lagayan ng kanilang mga pong Lord, pananalapi, Panginoon. Huwag mong hayaan sila'y magkulang. And Father God, again, ingatan mo kami sa gawa ng masama. Ilayo mo kami, Panginoon, sa tiyak ng pangamakan. At ayaw mo, Panginoon, mula ngayon, matuto kami magsabi ng pinapatawad kita. O hihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa aming pagkasala at kamalian sa buhay na ito. Again, Lord, we thank you, we worship you, God, and we give it back to your glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sige, tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Divine protection, divine blessing. Power, power, God power. bless sa inyo lahat.